Naku, may mga ilang kongresista na iniwan na si Tamba. Iyakan na. May mga miyembro dyan, o may mga ilang miyembro dyan sa Lakas CMD Party ni Romualdez na kung saan nagtatalunan. Meron din akong kilalang vlogger dyan na tagapagtanggol ni Tamba. Napapansin ko rin naman, nag-iba ng content netong nakaraan. O ayon dito, sa Bilyonaryo News Channel, galing daw ito sa source nila na kung saan may mga ilang kongresista na nagtatalunan na. Nag-uumpisa na sila. O eto, panoorin natin ang video. Paano kung ang mayorya sa Kamara nabubuwag na rin dahil sa VP Sara saga? Ayon kasi sa aming source, isa-isa nang nalalaglag ang mga kapartido ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayun. Sa detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Niresist. Nagsisimula na umanong kumalas ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source na may mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ng miyembro ng Lakas na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez nang matatag ang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano at si Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing, House leaders sa mga kongresistang lumipat sa partido ng Pangulo at ni incumbent Speaker Bogie D na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng Lakas members sa mga susunod na buwan, kasabay ng pag-andar ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Ayon pa sa source, marami sa Lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Noong una siyang sinampahan ng impeachment complaints noong 2025, marami rin daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ng mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as next week. At hindi rin daw Lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang miyembro ng NPC, 2 mula sa PFP, at 1 mula sa Nationalista Party na mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong miyembro ng NUP, muli itong lalaki at aakit na sa mahigit 50 ang mga miyembro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Noy. Josh Malban, Bilyonaryo News. Mukhang natataranta na yung ibang mga congressman dyan ha. Kung kani-kanino na sila lumipat na partido. Punta kay ganito, punta kay ganon, pakpak ganon. Bye. Mukhang nakakahalata na kasi sila na hindi talaga nila kayang ipa-impeach si VP Sara. Kung ma-impeach man kasi dyan sa Kamara, pagdating sa Senado, ay malabo talaga doon. Kasi titingnan talaga yung mga ebidensya. Itong mga ibang congressman, mukhang kinakabahan pag nandyan pa rin sila sa Lakas CMD Party. Kaya ngayon, unti-unti na, gumagalaw na sila sa mga susunod na buwan. Dadami pa ang aalis dyan at pupunta sa mga ilang partido na nandyan. Kalat na sila. Saan-saan na nagpunta? Humina na ba ang puwersa? Malamang mangyayari talaga yan kasi maraming congressman dyan na hindi suportado ang pagpapa-impeach kay VP Sara. Habang palapit na yung 2028 election, mukhang humihina yung pwersa nila. O ayon dito sa mga nagkomento, o sabi ni Antonio Cabilin, London Bridge is falling down. O yan yung comment niya. Sabi ni Romeo Palak, naghinay-hinay na kalagas dahil madadamay pa. Ay malamang. Sa bagay, sa ngayon naman, umpisa pa lang yan. May mga pangalan na inilabas dyan. Malamang sa mga susunod na araw, susunod na buwan, ay talaga naman, alam na natin ang galawan ng mga yan. Marami din namang balimbing kasi dyan. Takot madamay sa naging issue ngayon. Tahimik lang yung ibang mga congressman dyan. Gumawa din kayo ng mga dapat gawin dyan. Yung gusto talaga ng mga tao. Hindi kayo nagbabase, sabi ng iba, baka dahil sa maleta kaya nagkakaganyan yung iba. Yun kasing maleta na yan. Ang lakas talaga ng power ng maleta na yan. Dahil sa maleta, nababago talaga ang ugali nila.
Pero bandang huli, pag si VP Sara na, ubos ang mga buhaya dyan. Magsiksikan sa kulungan yan. Kaya habang maaga pa, eto na ang ginagawa nila. Sige, abang-abangan na lang po natin kung ano yung mga susunod na araw, kung may mag-iingay pang mga tagapagtanggol ni Tamba, kasi ngayon, tameme na sila. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.